Sobrang ganda nitong si Infinix Note 50 Pro guys. Kaso wag na lang. Actually maganda naman siya. Isipin mo para sa may 12,000 na SRP is naka metal frame po siya agad. Sobrang ganda po ng kanyang build quality. Kung yan po ang pag-uusapan natin. Pagkakamali ng flagship yan guys. Pero magugulat guys 12,000 lang po yung kanyang SRP. Tapos dito po sa may package natin, meron po siyang sobrang bilis sa charger. Na meron 90 watts sa charger. Tapos supported pa po siya ng 30 watts na wireless charging. Saka napakagandang display na meron 6.78 inches na meron 144Hz na refresh rate. Within display na fingerprint scanner, almost wala na rin po siyang bezel sa may taas. Saka dito sa may baba po niya. Talagang full screen display siya. Ilan lang po yun sa napakaraming magandang features ng Infinix Note 50 Pro. Kung naghahanap lang po tayo guys ng casual phone na merong magandang display, magandang design, at syempre decent din po na camera, I think maganda po natin i-consider ngayon ang Infinix Note 50. Yes guys, Infinix Note 50 dahil makakatipid pa po tayo ng 2,000 pesos sa SRP po ng Infinix Note 50 Pro. Dahil ang lamang lang po ng Pro version sa may regular Note 50 is yung 90 watts po na charger. Saka yung 32 megapixel na front selfie camera at 8 megapixel na ultra wide. Yan lang po guys. Dahil ang dalawang Note 50 na yan is same processor lang po sila na merong Helio G100. At masyado na po mahal yan guys para sa may 12,000 na SRP para maging Helio G100 lang po yung kanyang processor. Dahil yung magandang display na to at yung magandang design at yung magandang metal frame po niya at yung magandang camera is nandito rin po lahat yon dito sa may Infinix Note 50 na regular edition lang. Kaya anong point guys na mag Pro version tayo kung yung charger lang po yung significant na upgrade sa kanya. Dahil kung sa may camera natin titingnan, baka karamihan naman po sa atin is hindi gumagamit ng ultra wide. As long as maganda ang main camera at color accurate siya at di malabo, goods na po yun. Hindi na rin po nakakapagtaka na sa may Pro version lang po available ang Racing Edition na kulay ngayon. Dahil sobrang ganda po niya at walang ganyang kulay sa may regular na Note 50. Alam ko marami pa rin naman sa atin na wala naman pong problema ang Helio G100 sa ganitong klase ng presyo ng smartphone. Dahil sobrang ganda nga po ng kanyang design. Kaso kung mag-iisip lang po tayo ng konti guys, di hamak na mas maganda pong ipagpalit ang magandang design sa isang smartphone po na meron talagang magandang specs na makapakinabangan natin. For example guys, itong si Tecno Camon 40 Pro 5G. Ito po yung quick comparison ng design nilang dalawa. Aminin ko guys, mas premium po talaga ang Infinix Note 50 Pro. Kaso ang malaking tanong dito, gaano kahalaga sa inyong physical na kagandahan kaysa sa isang tao na hindi man kagandahan pero totoo naman ang pagmamahal sa'yo? Joke lang po guys, ang ibig ko lang pong sabihin, pares naman po magandang dalawang smartphone na to. Pero itong si Tecno, mas nag-focus po siya sa mga features po na mga pakinabangan natin. Compare po dito kay Infinix Note 50 Pro, na mas nag-focus po siya sa physical design na hindi naman natin magpapakinabangan. Mahal lang po si Tecno guys ang 1,000 pesos dito po sa SRP po ng Infinix. Kaso guys, yung specs po na makukuha natin, di hamak po na napakasulit po nang idadagdag natin na 1,000 pesos. Unang-una po dyan guys, yung 5G ready niya, at yung mas matagal na software support. Kasama pa po guys, yung napakagandang features po ng camera niya, na kay Tecno lang po natin makukuha ngayon. Bukod pa pala guys, ang performance nila sa may gaming. Helio G100, compare sa may Dimensity 7300. Yan po yung Antutu score po nila. Malinaw pa sa sikat ng araw, ang malaking difference po nila sa may performance. At para lang po yan guys, sa 1,000 pesos, na idadagdag nyo po sa may SRP ng Infinix Note 50 Pro. Sa totoo lang, hindi naman na masama ang camera ng Infinix Note 50 Pro compare kay Tecno Camon 40 Pro. Sadyang meron lang po talaga lamang si Tecno na ibang mga features na wala po sa kanya. Like po ng 4K video at yung flash snap. Like kita nyo naman sa ilang mga picture natin dito, more than enough na po ang camera ng Infinix dito. Maganda na yan compare sa ibang mga smartphone, lalo po sa mga ganitong presyo. Lalo kung i-compare natin yan kila Vivo at kila Oppo. Di hamak na mas maganda na po ang camera ni Infinix dyan compare po sa iba. Saka meron din po mga AI features itong si Infinix. Same po ng kay Tecno. Ang problema lang po talaga is bakit Helio G100 pa po yung nilagay ni Infinix dito. Kahit sana Dimensity 7020 na lang, pwede na po yon. As long as naka 5G ready na po agad. Alam niyo po guys ang best explanation at best comparison dito sa may Infinix Note 50 Pro. Para po siyang isang Mio Sporty na nakasetup na merong pong presyo na around 60k to 70k. Pero dahil nga po gusto natin siyang pagandahin at lagyan po ng mga accessories, is umabot po siya ng around 150k. Pero sobrang ganda naman ng motor mo. Ang problema lang po guys, still kahit gaano kaganda yan, Mio Sporty pa rin ang motor mo. Compare po sa bibili ka ng isang NMAX, na 150k din po yung kanyang presyo. Pero still guys, naka NMAX ka na, kahit naka-stock lang po yung motor mo.
Ganyan po guys ang Infinix Home 50 Pro. Para po siyang isang sporty na nakasetup. Gaano man siyang kaganda, sa daming mga features po na nakalagay sa kanya, still Helio G100 pa rin po yan. Compare po sa isang smartphone na nasa around 12,000 din po. Hindi man kasing ganda ni Infinix sa may design niya, pero grabe naman ang performance at marami siyang mga features na makapakinabangan natin. Pero alam niyo po number one reason kung bakit ko po i-recommend sa inyo ang smartphone na to is pagka po nakasale siya. Doon po worth it guys, bumili ng Infinix Note 50 Pro. Sa totoo lang guys, hindi ko binili ng 12,000 itong Infinix Note 50 Pro. Then nakuha ko lang po siya ng 9,000 sa may TikTok noong nakaraang sale. At doon po siya sobrang panalo pagka po nakuha natin siya na nakasale. 2025 na guys, hindi na po uso ngayon na bibili po tayo ng smartphone sa SRP po nila. Dahil napakalaki na po na makukuha natin discount pagka po sa may online tayo bibili. At kung takot po kayong order sa may online, wag po kayong mag-alala guys. Naka-cash on delivery naman yan. Tapos meron pa po tayong link dyan sa may baba ng title natin para iwas scam. Tapos makaka-discount pa po tayo pagka po ginamit yung link ko dyan. Yung malaking voucher discount nga po pala dyan guys sa may link ko. Hanggang May 18 daw po siya. Pwede pang gumamit yan. At after po nun, ibang promo na po yung maibibigay nila. Kaya kung balak nyo pong bumili ng Infinix Note 50 Pro, mas okay po guys kung makukuha din siya sa may discounted na presyo. Pero kung sa may SRP po niya na 12,000, negative po yan. Dahil kung Infinix lang din po ang gusto natin sa may around 10,000, di hamok na mas maganda na pong bumili ngayon ng Infinix Zero 35G na mayroong 15,000 na SRP. Pero nga ngayon guys, napakalaki na po ng discount na makukuha natin. Mas malakas po yan sa may gaming at maganda rin po yung kanyang camera. Meron po tayong mga link dyan sa may baba. Balik na lang po yung video natin kung nakatulong. Thanks for watching.